kalikasan, mabuti ang lahat ng ginawa. Pinagyaman at pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang. Kalarawan, kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang tulong ng ating mahal na Birhen ng Lasalet para dito. Upang tayo maging marapat sa misa, alin at magsisimula po tayo para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na aayon sa kanyang kalooban. Yamang alam natin, dinirinig niya nga tayo. Alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni naman ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Alam natin tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak,
lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangapagkukumbabay, tagumpay ang ibinibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tungkumpay mo'y natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hinirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pupunta sa kaniya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan na paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yan pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkalob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos po ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang kababaang loob ni Juan Bautista. Tandaan po natin na bago lumantad si Kristo, nasa Kanya ang pagtingin at pagkilala ng mga tao. So much so na inakala na nga po ng mga tao na Siya ang hinihintay na nilang tagapagligtas o Kristo. Saan man siya magpunta at mangaral, marami ang nagpupuntang mga tao para makinig sa Kanya. In fact, kahit yung mga tinatamaan sa Kanyang mga sinasabi, katulad ni Herodes, ay gustong-gusto pa rin siyang pinakikinggan. Ganon katindi ang hatak niya, ang karisma niya, ang bango ng pangalan niya. Pero unti-unti itong nabawasan significantly nang pumasok si Kristo sa eksena na ikinabahala ng mga followers niya na ito nga po't nagsumbong sa Kanya.
Rabbi, yung kasama niyo noon sa Ilog Jordan, dinaragsa ng mga tao. Nababawasan naman tayo. Sa pag-asang si Juan Bautista rin ay maaalarma. Pero pansinin po ninyo ang naging reaksyon niya. Hindi panic, hindi galit, hindi lungkot, hindi inggit, kundi joy, excitement, fulfillment. And that's because maliwanag kay Juan Bautista ang role niya. Base sa ating mabuting balita, sinasabi niya hindi siya ang lalaking kakasal. Siya lamang ang abay sa kasal. Kumbaga sa pelikula, hindi siya ang bida. Supporting character lang siya. Kumbaga sa palabas na entablado, hindi siya ang highlight. Spotlight lang siya. Pero hindi niya ikinalulungkot yon. Ipinagmamalaki pa niya yon. Hindi nga ba't ang sabi niya, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. And that's because yun ay misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Na importante rin naman sa misyon ni Jesus. Kaya't ang gampanan ito ng buong husay, ang siyang pinaguhugutan ng joy, excitement at fulfillment ng kanyang buhay. Aminin po natin mga kapatid na madalas sa ating buhay gusto natin tayo ang una, tayong nasa itaas. Kumpara sa iba, tayo ang mas lamang kaysa kanila. Tayo ang pinakauna, pinakamagaling, pinakasikat, pinakataniyag. Kumbaga, kung makagagawa tayo ng pelikula, malamang sa gustuhin natin tayo ang bida. Kung mayroong pagtatanghal sa entablado, malamang ang gustuhin natin tayo ang pinaka-highlight ng programa. Pero paano kung ang role ay binibigay sa atin ng Diyos ay maging supporting character at spotlight upang mas lumutang ang karakter ng pinakabida at upang mas matanyag ang pinaka-highlight. Hindi ba natin tatanggapin ang role na ito? At kung tanggapin man natin, ibibigay ba natin ang best natin? To enlighten us, ay tandaan po natin yung sinabi sa atin ng Diyos. Sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, 12:6-8, that says, tumanggap tayo ng iba't ibang mga kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Which by the way, ayun din ang sinasabi ni St. John sa Baptist sa ating gospel reading. Nang sabihin niyang, walang tatanggapin ng tao, malibang ito ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Sa pagpapatuloy nga po ni San Pablo, ay sinabi niya, so gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kaya't kung ang kaloob daw natin ay ang magpahayag ng salita ng Diyos, edi magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Kung ang kaloob daw natin ay maglingkod, edi maglingkod tayo. Kung ang kaloob daw natin ay magturo, edi magturo tayo. Kung ang kaloob daw natin ay magpalakas ng loob, edi magpalakas daw tayo ng loob ng ating kapwa. Kung ang kaloob daw natin ay magbigay, edi magbigay tayo. Kung ang kaloob daw natin ay mamuno, edi mamuno tayo ng buong sikap. At kung ang kaloob natin ay pagkakawang gawa, edi magkawang gawa daw tayo ng buong galak. In other words, magalak daw tayo at buong puso nating gampanan ang role na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat kung susundin po natin ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang pinupunto niya ay lahat ng gampanin, malaki man o maliit, komplikado man o simple, lahat ng yan ay mahalaga sa kaligtasan at sa pangangalaga na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Besides, hindi naman po pwedeng pare-pareho tayo ng gampanin Sapagkat sino ang gagampan sa iba't iba nating mga pangangailangan? Kumbaga sa katawan, hindi naman po pwedeng lahat na lang ng bahagi natin ng ating katawan ay puro ilong. Paano tayo makakakita? Paano tayo kakain? Hindi naman din po pwedeng puro na lamang mga mata. Paano tayo hihinga? Sa gayon, hindi rin po pwedeng magmalaki ang isang parte ng katawan sa ibang parte ng mga katawan. Sapagkat lahat naman ay may mahalagang ginagampanan para sa kalusog ng kaligtasan ng buong katawan. Kaya't ang panawagan sa atin ngayon ng mabuting balita sa pamamagitan ni Juan Bautista ay maging mapangkumbaba tayo, ano man ang role na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa mga ikangay supporting characters dyan, simbahan sa pamahalaan, sa tahanan, yung mga assistant or secretary ng mga boss nila, yung mga tagapag-handle, tagapag-train ng mga atleta at artista, yung mga taga-suporta ng mga pambato at manok nila, yung mga empleyado sa simbahan sa pamahalaan, yung mga kamanggagawa ng pari sa parokya, yung kapatid na sumusuporta sa kanyang kapatid, yung kabiyak, number one fan ng kanyang asawa, yung mga magulang na may mga anak na mas may narating kaysa kanila, kapakumbabaan po yung
masaya tayong gawin ang role natin para maabot ng iba ang dapat nilang maabot upang magampanan rin naman nila ang role na ibinigay ng Diyos sa kanila. Samantala sa mga may narating na sa buhay, sa mga natanyag, sumikat, naabot ang kanilang pangarap, huwag naman po ninyong kalimutan ang mga taong sumuporta. Samantala sa mga tao namang naabot na ang kanilang mga pangarap, natanyag, nataas, huwag nyo naman pong kalimutan yung mga taong sa inyo ay sumuporta. Kababaan loob, yung i-recognize din po natin sila. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon kay Juan Bautista. Sa Mateo 11:11, nang sabihin niya, sa mga isinilang, wala nang mas dakila kesa kay Juan. Matuto po sana tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong pinadala ng Diyos upang tayo suportahan. Sapagkat kung wala sila, maaaring wala din tayo sa ating kinalalagyan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat ang samo ko. alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo Di ko. ringgin ng Diyos Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong maging mapagkumbabaang, maging masaya sa kung ano ang role na ibinigay mo sa buhay ko, sa lipunan na ginagalawan ko, sa pamilya ko. Tulungan mo rin po akong maging masaya sa mga achievements na nararanasan ng iba. Tulungan mo rin po akong makatulong upang maabot ng iba ang pangarap nila. Tulungan mo akong maging instrumento mo para maging matagumpay ang kapwa ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging makapagkumbaba at maging masaya para sa kaligayahan ng iba. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang Sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung yayakapin mo ang role ay binigay ng Diyos sa iyo. Kung unahin mo ang iba, ang kalooban ng Diyos bago ang sarili mo. Kung magpapakumbaba ka, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba. Ang mga mapagkumbaba ay tinataas niya. Kung lalapit kay Jesus, hayaan mo siyang magbigay sa iyo ng gantimpala. kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
sa'yo po ng langit, sa'yo rin naman ang lupa. Ang buong daigdig ay ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo ay nagmula. Samahin ang di nyo tila naibig sa kanlungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na bira ng Lazaret ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na bira ng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal.
Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa nilikha sa Kanya ay sumusunod. Binigyan mo siya ng dangal bilang anak. Hinango sa dusa at pagkasala. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan, at minahal mo na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo. Ahala na po ang Panginoon sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.
how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts.